Malungkot siya na habang pinapanood ang pagpatak ng ulan mula sa bintana ng kanyang silid. Wari ay nakikisama ang panahon sa bigat na nasa kanyang dibdib. Aalis ka na ulit? Tulad na madalas mong gawin? Bulong niya na para bang nasa harapan lamang niya si Nick, ang tanging lalaking minamahal niya. Ngayon ang flight nito pabalik sa Amerika. Umuwi lamang ito upang saksihan ang kasal ng babaeng pinag-uukulan nito ng pagmamahal, ang kapatid niyang si Cassie. Nagkita sila ng binata kahapon sa kasal na iyon. At tulad ng dati, malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. Kasalanan mo. Paninisi niya sa sarili. Matatagalan siguro bago siya mapatawad nito. O baka nga hindi na. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isa na naman panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Natiyak na magbibigay ng kilig, aral at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kailan ko ba makikilala ang nasa larawan na yan, Nick? It's been 6 years, pero hindi ko pa din siya nakikita. Nakangiting bungad naman ni Greg sa private office niya. Naabutan kasi siya nitong nakatitig na naman siya sa larawang hawak niya. Binawi naman agad niya ang kanyang atensyon sa larawan at inilapag iyon sa ibabaw ng kanyang mesa. Gumanti siya ng ngiti kay Greg. Ito ang pinakamalapit niyang kaibigan sa banyagang lugar na iyon. Pareho silang Filipino na pinalad na makapagtrabaho sa isa sa mga pinakasikat na advertising agency na nakabase sa California, ang Graham International. Nasa huling taon na siya sa kurso niyang advertising nang dumalaw sa university nila ang vice president ng naturang kumpanya. Nag-alok ito sa mga katulad niyang graduating student na kumuha ng exam at kapag nakapasa ay makakapagtrabaho sa kumpanya ng mga ito na mayroon ding sangay sa Metro Manila. 6 silang nakapasa sa pamantayan ng nasabing kumpanya. Siya ang nagtap sa ginawang pagsusulit at kasama na ang interview roon. Dahil doon, napili siyang ipadala sa California upang doon magtrabaho. 2 umano silang ipapadala at ang isa nga roon ay si Greg na mula sa ibang university sa Cebu. Isa sa mga maging advantage nila ay ang pagiging computer expert nilang dalawa. Madali silang nagkagaanan ng loob ni Greg at naging matalik na magkaibigan. Kaya naman alam nito ang lahat-lahat sa kanya. Mataas na rin ang posisyon nila sa naturang kumpanya. Patas ang pagtrato ng mga opisyal doon sa lahat ng empleyado. Makalipas ang 6 na taon, pareho na silang senior manager ng agency. At iyon ay dahil sa dami ng kanilang transaksyon na pawang matatagumpay. Dahil pareho silang Filipino, kaya marahil pinilit nilang tulungan ang isa't isa. Bilib sila sa kakayahan ng bawat isa. Every 2 years ay nakakapagbakasyon naman sila sa Pilipinas. Hindi nga lang sabay. In 4 months time, magpapakasal na si Greg sa kababata nito. Kaya naman pinakiusapan nila ang big boss nila na sabay silang makapagbakasyon dahil siya ang tatayong best man sa kasal nito. Hanggang ngayon hindi mo pa nasasabi sa kaya na ang nararamdaman mo? Tol, ang tindi mo naman. Mabuti di pa sumasabog yung dibdib mo. Tudyo naman ni Greg sa kanya. Nagkibit lang siya ng mga balikat sa sinabi nito. Ang huling kita mo sa kanya, wala ka namang ginawa kundi ipakita sa kanya na baliwala rin siya sa'yo. Pero ang totoo, nangangatog yung mga tuhod mo kapag kaharap mo siya. Panunukso pa ni Greg sa kanya. Hindi niya ako magugustuhan at matagal na niyang nilinaw yon. Mahinang sabi naman niya. May kaikibat na lungkot ang tinig. Alam ko kung gaano kababa ang tingin niya sa akin. Alam ko yon, kung anong tingin sa akin ni Yana.
Nasaktan na niya ako noon at parang hindi ko kakayanin kung mauulit pa. Dagdag pa na wika niya. Pero ikaw na mismo ang nagsabi na mga bata pa kayo na mangyari yon. And she's a brat according to you. Maaaring dala lamang iyon ng kanyang kabataan. Nang magbakasyon siya sa Pilipinas, 2 taon na ang nakakaraan ay marami na siyang napunang pagbabago kay Yana. Napansin din niyang nagbago na ang pakikitungo nito sa kapatid nitong si Cassie. Tila ba close na ang mga ito, na para bang walang namagitang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga ito. Noong nasa Pilipinas pa siya, saksi siya sa kamalditahan ni Yana kung paano nito sinaktan ang damdamin ni Cassie. Napangiti siya nang maalala ang dalaga. Matalik din niyang kaibigan si Cassie, bukod pa kay Greg. Mahabang panahon ang pinagsamahan nila nito. Magkasama silang lumaki. Siya ang nagsilbing tagapagtanggol ni Cassie sa kamalditahan dito ng nakakabatang half-sister na nitong si Yana. Hanggang sa puntong pati siya ay kinaiinisan na rin ito. Ayon sa kwento ni Cassie, nitong huling magkausap sila, magkasundo na umano ito at si Yana. Malaki na raw ang pinagbago ng kapatid nito. Pero hindi siya naniniwala rito. Marami ng sakit na ibinigay si Yana kay Cassie. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano nito at may duda siya sa pagbabago nito. Kahit nasa malayo siya at may asawa na ngayon si Cassie, ay protective pa rin siya sa pagdating dito. Malaking bahagi siya na sa pagpupursiging ginagawa niya ngayon. Kapag halos gusto na niyang sumuko, isipin lamang niya ang lahat ng panlalait nito sa kanya, ay muling bumabalik ang determinasyon niya. Gusto niyang pamukhain ito na sa kabila ng pagiging mahirap at anak ng katulong, makakaya niyang iangat ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Galit siya rito at ginamit niya ang galit na iyon upang abutin ang mga pangarap niya. Pero mahal mo siya. Bulong naman ang puso niya. Pinalis niya sa isip ang bagay na iyon. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng mga sarili niyo at tingnan natin kung ano mangyayari sa hinaharap? Pukaw naman ni Greg sa kanya. Greg, walang kami ni Yana. Dahil ayaw mong gumawa ng aksyon para mapalapit sa kanya. Ang pinakikita mo lang ay ang galit, pero ang totoo mahal mo siya. Hindi ko nahahayaang saktan pa niya ako muli. Mahinang sinsala niya sa iba pang sasabihin nito. Din kalimutan mo na siya, Nick, at gumawa ka ng sarili mong mundo. Puno ng concern na wika naman ng kaibigan. Hindi nito alam kung ilang beses na niyang sinabi sa kanyang sarili na dapat na niyang kalimutan si Yana, pero ang puso niya ang ayaw sumunod. Pero hindi ibig sabihin niyo na hahayaan na niya ang kanyang sarili na saktan muli ni Yana. Kahit pa gustuhin niyang ipakita ang pagmamahal niya rito, alam niyang hindi niya iyon magagawa. Sa bibig nito mismo nanggaling kung gaano kaliit at kababa ang tingin nito sa isang katulad niya. Taon man ang lumipas sa pangyayaring iyon, pero sakit na natili sa puso niya. Several years ago, naabutan ni Nick na umiiyak sa likod ng bahay ang nag-iisang anak ng pinaglilingkuran ng kanyang ina na si Yana. Magdadalawang buwan pa lamang silang nakatira sa malaking bahay na iyon ng mga Marquez. Natanggap na katulong doon ang nanay niya, kaya doon na rin sila tumira. Nang una niyang masilayan si Yana, ay agad siyang humanga sa taglay nitong kagandahan. Napakaputi nito at mamula-mula ang mga pisngi nito. Nahihiya pa siyang lumapit dito para makipagkaibigan sa takot na hindi siya pansinin nito. Pakiramdam niya isa siyang negro kapag lumalapit siya rito, na kontento na lamang siyang tumanaw-tanaw at sumulyap-sulyap na lamang kay Yana. Pero mukha naman itong mabait dahil nang minsang maabutan niya ito na nakaupo sa terasa, pagkagaling niya ng eskwelahan, ay nakatanggap siya ng ngiti mula rito. Hindi niya maiwasang hindi iyon maalala. Hi, pati nito sa kanya. Nangingimingiti ang ginanti niya rito. Hiyang-hiya siya rito. Ikaw ba yung anak ni Manang Guada? Tanong naman nito. Hawak nito ang manyikang palagi niyang nakikitang dala-dala nito. Tango lamang ang isinagot niya.
Walang tinig na gustong lumabas mula sa kanyang bibig. Ako nga pala si Yana. Ikaw, anong pangalan mo? Pakilala nito sa sarili. Nick. Mahinang tugon naman niya rito. Hindi niya alam kung umabot iyon sa pandinig nito. Hi Nick, gusto mo bang maglaro? Sasagot pa sana siya nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang inay. Kahit hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataon na makapaglaro ni Yana, ay may pakiramdam na siya na mabait ito. Palagi kasi siyang hiningitian ito. At ngayon nga ay kapansin-pansin ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha nito. Tahimik itong umiiyak at mapulang-mapula na ang mga mata at ilong nito. Automatikong nakaramdam siya ng awa para dito. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at tinabihan ito. Yana, tahan na. Nag-aalangan man ay pag-aalo niya rito. Ngunit patuloy rin ito sa pag-iyak. Nasa kandungan nito ang paboritong manyika nito. Please, tahan na ikaw. Bakit ka ba umiiyak? Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit mabigat na mabigat ang pakiramdam niya habang nakikita itong walang tigil sa pag-iyak. Ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla na lamang itong yumakap sa kanya. Nick? Umiiyak na bigkas nito sa pangalan niya. I hate my daddy. I hate him. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Namalayan na lamang niyang hinahaplos niya ang likod nito. Tahan na, ano ba kasing ginawa ng daddy mo at nagagalit ka sa kanya? Malumanay na tanong naman niya rito. She has another daughter. Anak ni daddy sa ibang babae at hindi sa mami ko. Pagsusumbong nito sa kanya habang umiiyak. Siya man ay nagulat nang marinig iyon. Kilala niyang mabait at responsabling asawa at ama si Mr. Marquez. Mabuti itong makitungo sa kanilang mga kasambahay. Kung totoo man ang sinabi ni Yana, may palagay siyang may magandang paliwanag doon ang ama nito. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi nito nang humarap ito sa kanya. Tama na. Patuloy na pang-aalo naman niya. And you know what? She's older than me. Baka mas mamahalin pa siya ng daddy kapag tumira na siya rito sa bahay. Sisigok-sigok pang tura nito. Bakas ang takot sa mukha nito. Paano kung mas maganda siya sa akin, Nick? Paano kung mas matalino siya? Tapos, mas maganda ang buhok. Tapos, mas maputi siya sa akin. Tapos, hindi na nito na ituloy pa ang sinasabi. At muli itong pumalaho ng iyak. Panay ang pikit at bukas na mga mata nito habang umiiyak. Kaya naman, cute na cute siya rito. Tahan na, tama na yan. Sigurado akong mas maganda ka roon sa kapatid mo. At sigurado rin ako na mahal ka ng daddy mo. Kahit na may iba pa siyang anak, hindi iyon magbabago na sa pangungonsula naman niya rito. Pero bakit dito pa siya titira? Kahit naman namatay ang mami niya, siguro naman may lola siya o kaya naman lolo. Ba't di na lang siya doon tumira? Siguro wala na talagang iba pang mag-aalaga sa kanya. Baka wala rin siyang matirhan. Mas mabuti pa kapag dumating ang kapatid mo, kaibiganin mo na lang siya. At least magkakaroon ka ng ate. Suhestyon naman ni Nick kay Yana. Ayoko siyang maging ate. Ayoko rin siyang maging kaibigan. Naghihiras-teriyang sigaw naman ito. Okay, tama na. Pigil naman ni Nick dito. Tumigil naman ito at pinahid ang mga luha sa pisngi. Nick, mangako ka sa akin. Pagkuway ay sabi nito. Nangangako ako. Nakangiting sabi niya kahit hindi pa niya alam kung ano ang hihingi nito sa kanya. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Mangako kang hindi mo papansinin at kakaibiganin yung anak ng daddy ha, kapag dumating na siya rito. Nakalabing tura nito. Hindi siya kaagad nakaimik sa sinabi ni Yana. Wala sa hinagap niya na iyon ang hihilingin nito sa kanya. You have to promise, Nick. Mangako ka please. Nagsusumamo ang mga mata nito. Pangako.
Wala nang nagawang tugo naman ni Nick. Alam niyang magagalit ito sa kanya kapag tumanggi siya. Malamang ay umiyak pa ito at iyon ang ayaw niyang mangyari. Salamat Nick, anito sabay yakap sa kanya. Nalaman ni Nick mula sa kanyang ina na hindi pala alam ng daddy ni Yana na nagkaroon ito ng anak sa dating kasintahan nito. May taning na raw ang buhay ng babae nang sabihin nito iyon sa ama ni Yana. Wala na raw ibang mapag-iiwanan sa batang nagangalang Cassie, kundi si Mr. Marquez. Kinausap na silang lahat na kasambahay ng Ginoo. Ipinaalam nito ang pagdating ng isa pang anak nito. Nang araw na dumating si Cassie, ay hindi man lang bumaba ng silid si Yana. Ang mami nito kasama silang mga kasambahay ang sumalubong sa batang babae. Nakita ni Nick ang pagbaba ni Cassie mula sa kotse. Ang mga mata nito ay natuon sa kanila na nakatayo sa bukana ng front door. Mababanaag ang takot sa mga yon. Halatang mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ni Mr. Marquez. Hindi rin nakaligtas ang ginawa nitong paglunok, dala marahil ng sobrang takot nito. Morena si Cassie at may mahabang buhok. Hindi maikakailang anak nga ito ni Mr. Marquez dahil malaki ang pagkakahiwig ng mga ito. Samantalang si Yana naman ay kamukha ng mami nito. Nakuha kaagad ni Cassie ang simpatya niya. Siya man ang malagay sa sitwasyon nito ay siguradong makakaramdam din siya ng takot. Kahit nga ang sarili nitong ama ay hindi pa nito ganoon kakilala. Ngayon pa lang ay parang mahihirapan na siyang tuparin ang binitawan niyang pangako kay Yana dahil isang kaibigan, higit sa ano paman, ang siyang kailangan ni Cassie. Saksi si Nick sa hindi magandang pagtanggap ni Yana kay Cassie ng mga sumunod na araw. Nakita niya kung paano pinipilit ni Cassie ang mapalapit at makipagkaibigan kay Yana. Ngunit naging bingi na lamang ang huli. Madalas na awayan ni Yana si Cassie. Noong una ay pinipilit niya ang sariling huwag na lamang makialam. Ngunit unti-unti nang nalalagot ang pagpipigil niya. Lalo pat naaabutan niyang umiiyak si Cassie sa terasa. Tahimik lamang itong lumuluha. Bawat patak ng luha ay maagap din nitong pinupunasan sa pamamagitan ng mga kamay nito. Cassie? Mahinang tawag niya rito. Tumingala ito pero agad ding yumuko nang makita siya. Tahan na, aniya rito. Parang naulit tuloy ang eksena sa pagkakataon namang iyon ay si Cassie ang inaalo niya. Bakit ganun si Yana? Lahat naman ginagawa ko para matuwa siya sa akin. Pero palagi pa rin niya akong inaaway. Palagi niyang sinasabi na sampid lang ako. Dito na sa kanilang bahay. Lumuluhang tura nito habang nakayuko pa rin. Umupo siya sa tabi nito. Ikaw na lang ang bahalang magpasensya kay Yana. Siguro hindi pa lang talaga siya handa. Nagulat din kasi siya. Alam ko naman yon. Ibinili na ng mama ko na magpapakabait ako. Iyon naman ang ginagawa ko. Kaya lang ang sungit-sungit talaga ni Yana. Himutok naman ni Cassie. Mabait din si Yana, Cassie. Makikita mo. Hindi magtatagal at matatanggap ka rin niya. Babait din siya sa'yo. Magiging magkaibigan din kayo. Talaga? Tanong naman ito. Sabay tingin naman sa kanya. Oo, kaibigan ko si Yana. Kahit na anak lang ako ng katulong dito, kaibigan pa rin niya ako. At tinitiyak kong ganoon din ang mangyayari sa inyo. Nakita niya ang unti-unting pagsungay ng ngiti sa mga labi nito. Doon niya nakita ang kabutihan ng puso nito na talagang hangad nitong mapalapit kay Yana. Sana nga, Nick. Kasi gusto ko rin na may kapatid ako. Nag-iisa lang ako kaya natuwa ako nang malaman kong may kapatid ako. Gusto kong mapalapit kay Yana. Gusto ko siyang makalaro. Mangyayari yon, kaya huwag ka nang malungkot, okay? Nakangiting tura naman niya rito. Ilang beses itong tumango-tango. Bakas ang pag-asa sa mukha nito. Ikaw, gusto mo ba akong maging kaibigan? Mahinang tanong naman ito sa kanya. Siyempre naman, magmula ngayon magkaibigan na tayo. Tayong tatlo ni Yana. Muling pumatak ang mga luha nito na ikinapagtaka niya. Salamat, Nick.
Anas naman ito. Umangat ang kamay niya upang pahirin sana ang luha nito, ngunit nahinto iyon sa ere. Nang mahagip na mga mata niya ang galit na mukha ni Yana.